Please leave us alone, Rosie, wika niya sa sekretarya ni Ethan, habang nagdi-discuss ang dalawa. Nakita niya ang sandaling pagkainis sa kapatid, pero hindi ito nagsalita kaya't lumabas na rin ng pinto ang sekretarya nito. Anong problema mo, at basta-basta ka na lang nagpapaalis ng empleyado habang kausap ako? She's leaving me. Who? Kunwari ay tanong nito. Don't be funny. Wala ka bang maiinom dito? Umuwi ka ng bahay kung gusto mong magpakalasing, Jeremy. Huwag kang magkalat dito sa opisina. Ano nga ba ang kasabihan? A dreamer can be forgiven but not a fool. Wika niya na tila wala sa sarili. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya ngayon, pero iisa ang nangingibabaw ang sakit. Sinunod ko ang sinabi mo na iwasan ko siya, na baliwalain ko kung ano man itong nararamdaman ko. Bakit parang may mali? So, ano ang gusto mo nang mangyari ngayon? Tanong ni Ethan sa kanya. I don't know. Ano ba naman, Jeremy? Pag-alit na wika na nito. Paano kita matutulungan, kung lahat na lang ng isasagot mo sa akin hindi mo alam? Dahil hindi ko talaga alam. Mataas na rin ang boses niya nang magsalita. Ano ang sasabihin ko? Na matapos ko siyang alukan ng relasyon noong isang araw, kahapon ay formal ako, ngayon ano na naman? Then just let her go. As simple as that, wika ng kapatid. Pumikit siya at isinandal ang likod sa upuan. Nagsisisi siyang inilapit niya ang sarili kay Anika, ngayon ay hindi na ito mawala sa sistema niya. What if I can't? You can, Jeremy. Sabi mo nga'y nagawa mo siyang baliwalain kahapon, hindi ba? Yes. Pero hindi ko kinaya ng isang araw. Nasa apartment niya ako kagabi at naghintay sa kanya hanggang alas 11, hanggang kaninang alas 6 ay wala pa rin siya doon. Kung saan siya nagpalipas ng magdamag ay hindi ko alam. Bakit naman siya hindi uuwi ng bahay niya? I don't know. Pinona ko siyang umuwi kahapon, at alam niyang naiwan kami ni Scarlett sa opisina ko. I promised her that I won't be seeing Scarlett anymore. Pinauwi ko rin naman agad si Scarlett, at nagdahilan ako na may meeting pa with the security. But Anika would think the worst in me. Gusto ko lang panindigan ang pag-iwas ko sa kanya, pero hindi ko rin natiis. You're in love with her, conclusion nito. Marahan naman itong umiling. Love was the scariest word for me, mahina niyang wika. Nakita ko kung gaano ka nalugmok sa kalungkutan, nang mawala si Marga. Hindi ko rin alam kung kaya kong magmahal ng ganoon. Maraming pagsubok ang pag-ibig, Jeremy. Pero kapag napagtagumpayan niyo iyon, ay wala namang katumbas na saya. Are you happy being with her? Isang pagak na tawa ang pinakawalan niya. Happy was understatement. I was ecstatic, contented, and in seventh heaven. In love ka nga sa kanya. Tinamaan ka na nang hindi mo namamalayan. Welcome to the club, man. I want to shake Anika's hands. Pero nagpasa na siya ng resignation, naiiling niyang sabi. Hindi ko alam kung paano ko na naman itatama ang pagkakamali ko. Then your time is ticking. Umpisahan mo nang magtapat, dahil 30 araw na lang ang meron ka, natatawa nitong wika na lalo niyang ikinaiinis. Siya'y abot-abot ang kaba, ang kapatid naman niya'y pinagtatawanan pa siya. Paano ba ang magtapat? Sarkastiko niyang tanong. Sandali siyang tinitigan ni Ethan, pagkatapos ay kinuha ang telepono at nag-dial. Nagtaka siya kung bakit si Marga ang tinawagan nito, na naka-speakerphone pa. Bakit si Marga ang kakausapin ko? Naningkit ang mga mata niya. Kung magagawa mong magtapat ng damdamin mo sa asawa ko ngayon, sa damdamin mo kay Anika, rest assured kaya mo nang magtapat kay Anika. You're crazy, naiiling niyang wika. Tumayo siya para iwan na lang ito, nang magsalita si Marga sa speakerphone. Anong pinag-uusapan niyo? May problema ba si Anika? Si Anika ay wala, my love. Pero si Jeremy ay meron, nangingiti nitong wika. Napailing na lang siya, bago tuluyang nilisan ang opisina ni Ethan. Nagulat si Anika nang muli siyang ipatawag ni Zane Villarreal. Seryoso ito nang pumasok siya sa opisina nito. Sit down, Miss Merced. May kailangan pa po kayo sa akin. Ilang beses nang tumawag si Octavio, habang wala kami. Kanina'y gusto niyang makipagkita sa akin at ipakilala si Arlene. Binigyan ko rin ng ultimatum ang anak ko, na mapipilitan akong ipakasal siya, kapag hindi pa siya nagtino. Kung ganon ay ipakasal niyo ho siya kay Arlene. Tulad ng sabi ko, isa rin naman siyang desagan.
I want you to marry my son, Anika, mabilis nitong wika, bilang totoong Carlin des Agon. Isang pilit na ngiti ang pinakawalan niya. Hindi ho ako magpapakasal sa lalaking hindi marunong pumirmi sa isang babae. He will change once you are married. Walang nangangaliwa sa mga Villarreal. Ethan was once like Jeremy, but look at him now. Naibigay ko na ho sa anak niyo ang resignation ko. Malinaw pong sinabi kong umaatres na ako sa usapan natin. Then you are leaving me with no choice, mahinahon pa rin itong wika. You will marry my son, or mapipilitan akong sabihin kay Octavio na nasa poder kita. That's blackmail, Mr. Villarreal. Next week is our wedding anniversary. Naipangako ko na kay Scarlett kahapon na siya ang magiging date ni Jeremy. Gusto kong masolusyonan mo kung paano mailalayo ang anak ko sa mga taksong lumalapit sa kanya, L. Iyan nga ho ang dahilan kaya ako aalis. Hindi ako papayag na mapasama sa mga pinaglaruan ng anak nyo. You will not, because you will make him fall in love with you. Magkikita kami ni Octavio sa Lunes ng umaga, pero hindi siya kasama sa mga inimbitahan ko sa anniversary namin, dahil ang ama mo ang totoo kong kaibigan. But you will be there together with Marga and Ethan. Hindi siya nakasagot dahil tila wala rin naman siyang pagpipilian. Her heart was in pain and her mind in turmoil. Tumakas siya sa banta ni Octavio, pero nauwi rin siya sa manipulasyon ni Zane Villarreal. Kung itutuloy niya ang resignation at aalis ng bansa, ay pareho niyang matatakasan ang mga ito. Tama na ang maikling sandali na nagulo ang puso niya. I'm sorry, pero pinal na ho ang desisyon ko, mahina niyang wika. Desisyon niyo na ho kung ipaalam niyo kay Uncle Octavio ang kinaroroonan ko. Magalang siyang nagpaalam, bago siya lumabas ng silid nito. Pagdating niya sa mesa, ay si Marga naman ang naghihintay sa kanya sa telepono. Gusto niyang umuwi muna ng bahay, ay ipahinga ang isip at katawan. Sa huli ay napilitan pa rin siyang sagutin ito. Tell me the truth, Anika. Ginagambala ka ba ni Jeremy? Huwag mo akong alalahanin, Marga. I can handle him kung sakali man. Pinasigla niya ang boses at pinakalma ang sarili. She has less than 30 days, pagkatapos ay malaya na siyang muli. Are you sure? Tila hindi ito naniniwala. Anyway, I am inviting you on Monday night. It's Daddy Zane and Mommy Selena's wedding anniversary. Sasanduan ka namin ni Ethan. Sure, maikli niyang tugon. I have to go. May mga telepono nang umuusok, paalam niya dito. Tanghali na gumising si Arlene, dahil kanina pa masama ang pakiramdam niya. Balak niyang pumunta ng opisina, pero para siyang matutamba sa hilo. Paglabas niya ng silid, ay nolinagan niya ang boses ng ama na tila may kinagagalitan. Ayusin niyo ang trabaho niyo, Felix. Kapag nakatakas si Augusto, ay pare-pareho kayong malalagot sa akin, 10 ng mga pamilya niyo. Nanlamig ang buo niyang katawan. Buhay ang Papa Augusto niya. Hindi tumigil ang kaba niya sa dibdib, habang nakikipag-usap pa rin ang Papa Octavio niya, sa kung sino man ang kausap na alam niyang tauhan nito. Kailangan niyang malaman kung saan nito itinatago ang ama-amahan. Narinig niya ang mga yabag ng ama, papalapit sa kinaroroonan niya, kaya't mabilis siyang tumalikod. Nabitin ang paghakbang niya, nang magsalita si Octavio sa likod niya. Narinig mo ang pinag-uusapan namin, conclusion nito, imbes na itanong siya. Napilitan siyang komprontahin na lang ito. So, buhay ang Papa. Saan niyo siya itinatago? Ako ang Papa mo, Arlene. Ipinahiram lang kita kay Augusto, dahil gusto kong makakuha ka ng mana. Pero tuso si Augusto, dahil ipinaalaga lang sa iba ang anak. Mas tuso ka, Papa. Ano pa ba ang gusto mo sa kanila? Kung mana lang ang pag-uusapan, ay malaki ang mamanahin ko bilang shareholder ng kumpanya. Bakit kailangan mo pang itago si Papa Augusto? Dahil hindi niya gustong ipaubaya sa akin ang Golden Land Mining Corporation. Sakim siya, Arlene. Pag-aari niya ang buong rancho, kahit anak din naman ako ni Papa. Agad nilang ibinigay itong lahat kay Carlin. Tignan natin ngayon kung may magagawa pa ang yaman niya, para iligtas ang sarili sa pinaglagyan ko sa kanya. Wala na rin si Carlin para angkinan ang pag-aari niya. Kayo na ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. Pakawalan niyo na si Papa Augusto. Alam mong hinahanap ko si Carlin, hanggang ngayon dahil kailangan niyang ilipat sa akin ang lahat ng yaman niya, bago ko pakawalan ang kanyang ama.
At kailangan ding ikaw ang makasal sa anak ni Zane Villarreal, dahil ikaw ang magiging mata ko sa mga ipaparating kong kargamento. Nagigimbal siya sa nakikitang kasamaan sa sariling ama, pero kailangan niyang magpakatatag. Kailangan niyang makausap si Benedict dahil ito lang ang tanging nakakausap ni Carlin. Kahit paano'y magandang balita na buhay ang Papa Augusto nila.